Update nga tayo sa PBA sa Barangay Ginebra. Eto nga si Cedric Burfield, usap-usapan nga ngayon dahil 2 linggo na lamang at ganap na siyang free agent at marami nga ang nagkaka-interest daw umano dito kay Cedric Burfield dahil sa kanyang height na 6'2", isa siyang athletic point guard at talaga namang magagamit siya ng bawat kupunan na makakakuha sa kanya. At ang mga interesado nga daw na kumuha dito kay Cedric Burfield ng Magnolia, Talk and Text at gayon na rin syempre ang crowd favorite na Barangay Ginebra. Kaya naman paniguradong kapag naging free agent si Burfield ay lalabas ang mga offers sa iba't ibang kupunan sa PBA. Ngunit sa kabilangan ng mga lumalabas na balita patungkol nga sa mga kupunan na nakaka-interest sa kanya, nagsalita na nga itong si Cedric Burfield at ayon nga sa isang interview, sinabi niya nga I'm pretty locked in. So ibig sabihin nakapokus pa rin siya sa Blackwater, lalong-lalo na paparating ang Governor's Cup at magsisimula na nga yan sa July 10. At ito nga yung sinabi ni Cedric Burfield ay na rin sa report ng One Sport. Sabi nga dito, Cedric Burfield says his focus remains on contributing for the Blackwater Bossing despite trade talks surrounding his name. He also talks about developing chemistry with import Kentrell Barclay and send his well wishes to BJ Andred, who is set to continue his career in Hong Kong and will not suit up for the team in the upcoming PBA Season 50 Governor's Cup. Ayan nga, malinaw na focus talaga itong si Cedric Burfield sa Blackwater Bossing sa kabila nga ng mga lumalabas na balita patungkol sa mga nagkaka-interest sa kanya at sa trade talks. At kung naging ganap na free agent na talaga itong si Cedric Burfield at may mga nag-offer sa kanya, syempre hindi naman niya agad sasabihin yan dahil lang mag-uusap yung kanyang agent tapos yung mga kupunan na magkaka-interest at depende pa rin sa pag-uusapan. Syempre pagdating sa sahod at aaprubahan pa yan ng PBA boards at mga commissioner at dun palang malalaman kung sino nga ba ang posibleng lipatan ni Cedric Burfield at ang pinakamaigay nga dyan ang Barangay Ginebra. Samantalang update naman tayo dito kay Justin Brownlee dahil nga sa mga natamo niyang mga injuries. Pwede siyang ma-sideline ng 6 hanggang 12 weeks dahil alam nating lahat na itong si Justin Brownlee ay nagkaroon ng leg and knee injuries at hindi nga siya nakapaglaro kontra nga sa Australia at yung laro niya sa New Zealand talaga namang pilit na pilit at kitang-kita naman na hirap talaga si Noipi. Pero lumaban pa rin siya para sa bayan. At posible nga rin yung kanyang recovery ay makaapekto sa paglalaro niya sa Barangay Ginebra. Lalong-lalo na magbubukas na ang Governor's Cup sa July 10. Tapos yung mga laban ng gila sa FIBA qualifying tournament sa Asian Windows na mangyayari sa August para sa fourth window. Tapos yung Asian Games pa sa September. Baka makaapekto rin yung injuries niya at hindi rin dyan makapaglaro itong si Justin Brownlee. May mga nagsasuggest naman kung sakaling ang hindi maglaro si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra, bakit daw hindi nilang gamitin itong si KJ McDaniels as import sa Governor's Cup sa Barangay Ginebra. At hindi naman daw nagkakalayo sa experience sa PBA, sa galing at sa height itong si Justin Brownlee at si KJ McDaniels dahil ito nga si McDaniels ay may height na 6'6" at pasok siya sa Governor's Cup dahil ilang beses na itong nakapaglaro sa PBA. Kaya naman kung may papalit kay Justin Brownlee, ito raw talaga si KJ McDaniels ang fit sa Barangay Ginebra. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo makapaglaro kaya itong si Justin Brownlee sa Governor's Cup o ipahinga talaga ng 6 hanggang 12 weeks? At sa tingin nyo, sino kaya ang posibleng pumalit sa kanya? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.